7 buwan na nakalilipas, itinampok natin sa resibo ang istorya ng menor de edad na si Kenneth. Siya po yung batang iginagapos ng kanyang mga magulang dahil nananakit. Kamusta na po kaya si Kenneth pagkatapos siyang suriin ng mga eksperto? May nagbago na kaya sa kanyang kalagayan ngayon? Walang tigil sa pag-iyak, nagwawala at nagmamakaawa. Habang nakagapos ang mga kamay at paa sa loob ng mahigit 1 dekada, ito ang madalas na sitwasyon ni Kenneth. Hindi niya tunay na pangalan. Ang kanyang hindi maawat na pagwawala, sintomas pala ng kanyang kondisyon na 12 taon nang hindi matukoy ng pamilya. Nagka-convulsion po siya. Tapos dinala namin agad siya sa ospital. Aminado si Nanay Marife na mahirap alagaan si Kenneth, lalo na tuwing umaatake ang pagwawala ng anak. Ma'am, ang sakit sa loob. Sobra. Sobrang sakit. Dagdag pasakit pa ang nararanasang pangungutya ng mga kapitbahay kay Kenneth dahil sa kanyang kalagayan. Sa tulong ng MSWDO ng Cainta Rizal at ng ilang pang eksperto, pinuntahan natin si Kenneth para ipasuri. March 20, 2024, kasama ang isang psychiatrist, binisita ng ilang kawani ng Municipal Health Office ang kanilang bahay. Sa pag-asang lubos na maunawaan ang sitwasyon at kung paano pa matutulungan si Kenneth, ipinatingin din ng resibo ang binatilyo sa isang eksperto para ipaliwanag ang epekto ng impeksyon na nakuha niya noon. Ang TB meningitis po kasi ay isang uri ng impeksyon sa utak kung ang pinanggalingan po niya ay tuberculosis. Ito po ay parang nagkakaroon ng inflamasyon o namamaga po ang mga ugat sa loob ng utak ng isang pasyente. March 15, 2024, isinailalim si Kenneth sa EEG at MRI sa isang ospital sa Cainta. Habang hinihintay ang kanyang resulta, niresetahan siya ng mga gamot para makontrol ang kanyang pagwawala. 7 months ago, nang una kumakadaupang palad po si Kenneth, nung personal ko siyang puntahan, kung maalala niyo ho, halos hindi siya nakikipag-usap. Ang binabanggit ho ng mga dalubhasang tumingin sa kanya ay epekto ho nung pambubuling ginagawa, isang factor yun. Pero ngayon, sa tulong ng mga doktor na umalalay sa bata at sa magulang niya, ang laki na ho ng pinagbago. Kung inyo makikita, nakakapag-express na ho siya ng kanyang emotions, nakakasagot na siya sa aking mga tanong. Kamusta na ho yung bata? Hindi na po siya katulad dati na sobrang pasawat. Nasasabi-sabihan naman po siya sa ngayon. December 12, 2024, unang beses makikita ng espesyalista ang mga result ng MRI at EEG na isinagawa kay Kenneth. Question is, ito po ba ay purely neurologic or talagang may psychological component? The answer po dito is both actually. Dahil nga early on, nung siya'y bata pa, nagkaroon ng injury sa nervous system na dahil sa infection sa brain before. Dahil doon, medyo na-stunt yung development, no? Na-delay ng konti yung pag-develop ng nervous system niya. Kaya nagkakaroon ng mga changes sa MRI niya na dapat hindi mo nakikita sa ganung klaseng edad. Sa kabila ng unti-unting pagbuti ng kondisyon ng binatilyo, isang malungkot na balita ang inatid sa amin ni Nanay Marife. Ang tatay ni Kenneth, nakasama nila sa pagpapacheck up at pag-aalaga kay Kenneth, pumanaw na pala Hulyo nitong taon. Nung pumunta kami dito, 3 pa kami kasama kong asawa ko. Ngayon po, namatay na po yung asawa ko. Pero pursigido pa rin si Nanay Marife na ipagpatuloy ang nasimulang pagpapagamot sa kanyang anak na si Kenneth. Kaya din po talaga kami napansin, dahil din naman po siguro sa resibo. Kayo pa rin po yung, kumbaga, nagtulong-tulong na para matulungan ako. Mayo nitong taon, tinugunan ng resibo ang hinaing ng isang ina na hinahanap ang 13 taong gulang niyang anak. Halos 3 buwan na raw kasi itong hindi umuwi sa kanilang bahay sa Bataan. Kwento ng kanyang nanay na si Maricel, hindi niya tunay na pangalan. Masayahin daw si Christian at malambing na anak. Pero nagbago raw ang lahat ng molestyangin umano ang menor niyang anak sa isang computer shop noong 2021. Sa kabila ng mga pangyayari, si Nanay Maricel hindi sumusuko sa paghahanap sa kanyang anak. Sir, manghingi sana akong tulong abot sa anak ko po. Sinuyod niya ang bawat bayan sa Bataan na posible raw puntahan ng anak.
May 2024, sa pag-ikot ng ilang social workers ng barangay, kasama si Maricel, isang pamilyar na mukha ang nakita nila. Ayan, ayan. Kumpirmado, si Christian na nga ang batang natagpuan ng barangay na pag-alagala sa kalsada. Matapos ang mahigit 3 buwang pangungulila ni Nanay Maricel, nayakap niyang muli ang anak. Sobrang saya po yun. Pero ang inaakala niyang masayang reunion nilang mag-ina, mauuwi pala sa pagwawala at pagpupumiglas ng bata. Pero hindi pa rito nagtatapos ang pagwawala ni Christian. May 15, 2024 nang ma-turn over ng lokal na pamahalaan ng Olongapo City si Christian sa MSWDO ng Dinalupian, Bataan. Muli na namang naging agresibo ang bata. Maging ang kanyang sariling ina, bigla na lang niyang nasapak. Kaya naman nagpasya na ang Social Welfare Office ng Dinalupihan na mas makabubuti kung sa isang rehabilitation facility muna dalhin si Christian para sumailalim sa behavioral rehabilitation. So, kailangan siguro magamot muna natin yon para ma-rehab siya, para yung kung ano man po yung depression niya o kung ano man po yung problema niya, ma-solve. Sa pahintulot ng ina at rekomendasyon ng mga otoridad, May 16, 2024, dinala si Christian sa isang private rehabilitation facility. Mostly naman po kasi sa program nga po namin, pati po yung mga behavior nila na nakikita po na mali. So yun po, makakatulong po yung program. Kaya isa sa mga ina-explain nga namin na hindi naman parusa na dalhin sila sa isang facility na ganito. Nandito po sila para tulungan sila. December 12, 2024, pagkatapos ng 6 na buwan na programang inilaan ng rehabilitation facility para kay Christian, dumating na ang pinakahihintay na araw ni Maricel. Ngayon lang niya muling makikita ang kanyang anak. Talaga in-expect ko. Mabago po yun. Talaga hindi lang sa panlabas niya. Kasama ang resibo. Mula Bataan, bumiyaki si Maricel ng mahigit 8 oras papuntang Laguna kung nasaan ang tinitirang facility ni Christian. Ilang saglit pa, nakapasok na si Maricel sa facility nang may bitbit ng konting pasalubong. Malayo pa lang, nagkatinginan na ang mag-ina. Diba ito gusto mo yung caps sa kayo? Uwi na tayo? Dito? Ah, sis na. Yes, uwi na. Naiya. Ganyan, dapat masaya ka. Naiyak ka. Huwag ka naiyak. Merry Christmas. Kaya dito ka na. Ang dating mailap, mapalakit, at nagpupumiglas na si Christian. Maamo at malambing na sa kanyang ina. Magpatawad mo sa nagawa ko ng wala na yun, tapos na. Magbabagong buhay na tayo, no? Sa pangungumusta ng resibo kay Christian, malaki raw ang naitulong ng rehabilitation facility sa kanya para sa panibagong buhay na haharapin niya pagbalik sa Bataan. Maraming salamat. Hindi niyo ako dinala dito. Hindi ko mababago yung ugali ko. Sa pagbuti ng kanyang kalagayan, ang tanging pangako ni Christian sa kanyang ina. Mag-aaral po ako. Ito pa rin yung pangarap niya na makapagtapos ako. Bago umalis, nagpaalam din si Christian sa mga nakasama niya sa loob ng rehabilitation facility. Family, salamat sa suporta niyo. Thank you po sa suporta niyo, family. Sa pagbubukas ng bagong taon, tuloy-tuloy na tulong ang hatid ng resibo at ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga tulad ni Kenneth at Christian. Matinding pagsubok man ang kanilang hinaharap, mayroon at mayroong bagong pag-asang darating, kasabay ng walang hanggang malasakit ng pamilya at ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel